Yun. Magandang hapon. Umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga nanonood. Batiin muna natin mga Banateros worldwide. Magandang hapon sa inyo. Umaga, tanghali, gabi. Sa lahat ng mga subscribers natin na napakasipag manood sa ating mga uploaded videos. At syempre nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bagong mga subscribers natin. Kasi nakita ko nga yung ating demographics, yung ating analytics na kalahati or more than half ng mga nanonood sa ating channel ay hindi pa po nakasubscribe. Kailangan mag-subscribe. Para at least yung mga susunod nating mga videos makarating sa inyo at ma-entertain kayo. Dito sa channel natin, mga bossing, yung mga balitang walang kwenta, gawin nating katatawanan. Dito sa channel natin, yung mga walang kwentang mga pinuno, mga kurak na mga taga-gobyerno, at yung mga switik na mga magnanakaw sa lipunan ay ating paglaruan. Dito sa channel natin, pag ikaw ay napikon, ibig sabihin, truth hurts. Ibig sabihin, nasaktan ka. At kapag ikaw ay nasaktan, ibig sabihin, totoo yung mga binabanat sa'yo. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Lahat ng pikon sa channel na to, ibig sabihin, hindi ito ang channel na para sa inyo. At sa mga kinauukulan, kung ako sa inyo, dalawa lang yan. Dalawa lang yan ang pwede nyong gawin. Ayusin nyo trabaho nyo, wag na kayong manood dito. Dahil sigurado ako, kapag ikay kawatan, kapag ikay walang silbing tao, at ikay magnanakaw sa gobyerno, sisiguraduhin ko sa'yo na babanatan ka dito sa channel na ito. Dahil sa channel na ito, ang tama, papalakpakan, ang mali, babanatan. China-challenge din natin ang lahat ng mga loyalista nga sa Pilipinas na gamitin ang comment section ng lives ng vlog na ito para ilagay ninyo kung ano yung mga alam ninyo na magagandang nagawa ng administrasyon na ito. Dahil it's been 3 years. I can only name a few things na nagawa na maayos na itong administrasyon na to. Few. And we do not deserve a few. Kailangan natin yung madaming magagandang nagawa. Another day, another Burautan session with your boss Dada, truly. Yours truly, Boss Dada. At syempre, pasasakitin na naman natin ang puso ng mga animal. Ng mga buwisit, switik, putok sa buho, mga kumag, kupal, demonyo, hudas, barabas, hestas, na mga sindikato sa pamahalaan. Itong channel na ito ay gamitin natin upang ating gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino para magsimula ng magsalita sa kanilang mga sitwasyon. Dahil sa panahon ngayon, ultimong pagsasalita bawal na. Ultimong pag-i-encourage sa mga Pilipino na mag-speak up kapag hindi na sila masaya, bawal na. Para sa mga kinauukulan na mga syunga, inciting to sedition na yan. Inciting to sedition na yan, mga bossing. Kapag kaganyan ang tawag din pag ganyan ang mga bitawan mo, yari ka. Ano na yan? Kulong ka na yan, timano. Eto ang sedition po is refers to a conduct or refers to conduct, speech or writing
that is intended to incite rebellion against the authority of a state or government. Insight into sedition often involves understanding the context, motivation, and action of individual or groups accused of promoting such activities. Ayan ha. O, sabi dito ha. Ang sedition po ay intend to incite rebellion. Yung sinasabi, halimbawa ikaw ay naghihikayat na sa mga tao na tumalikod na sa pamahalaan. Ayan, ang sedition na yan. Sabi nga, it's crucial to distinguish between sedition and legitimate forms of dissent or free speech. The line between them can be subjective and context dependent. Again, it is crucial to distinguish. Kailangan mong malaman or ma-differentiate ang pagkakaiba ng sedition at yung legitimate dissent or free speech. Kung ikaw ay nagalit, halimbawa, sinabi ko na ayoko na kay Bongbong Marcos, halimbawa lang ito wag niyong chap-chapin. Ayoko na kay Bongbong Marcos. Oo, dahil siya ay ganito, dahil siya ay ganyan. Mabuti pa mga kababayan, magsama-sama tayo. Kumuha kayo ng mga armas at tayo sumugod na sa Malacanang. At sabay-sabay tayong tumalikod at mag-withdraw ng suporta sa gobyerno. Kung mga ganon, ayun, sedition, pwede. Pero kung halimbawa ang sinabi ko, ako'y bisit na kay BBM. Bisit na ako dyan. Magdadasal ako mamaya, kunin na sana ni Lord dyan. O kaya, galit na ako dyan. Ayoko na talaga. Bisit ang hayop na yan. Kawatan. Anong doon? Hindi na ako boboto sa eleksyon. Yun po ay free speech. Okay? Legitimate form of dissent or free speech. Ibig sabihin, pwede ka pa rin pong magalit, pwede ka pa rin mainis, pwede ka pa rin ma-disgust, at pwede mong lahat niyang sabihin through a speech. Pero bawal na kapag ikaw ay nanghikayat na mang-agaw na ng kapangyarihan. Kapag ikaw ay naghikayat na ng mga Pilipino na lisanin na ang inyong mga lugar, tayo na at umakyat sa kabundukan at tayo labanan na natin ang gobyerno. Yan, iba na yan. Ayan sedition often arises in environments of political unrest. Yung mga sedition na yan tuwing meron daw political unrest. Katulad ngayon, meron ba tayong political unrest? Meron. Oo, nahahati talaga ang bayang Pilipinas dahil karamihan sa mga Pilipino ngayon ay buwisit na. Tapos yung kabilang side naman, yung kabilang kalahati, imbis na sana ayusin yung problema, lalo pang dinadamihan yung mga paglabag sa karapatang pantao. Ayan when there is a perceived injustice or widespread ng dissatisfaction with the government policies, diyan daw lumalabas yung mga galit ng tao. And sometimes when people are being hateful, the government is kumbaga looking at it as seditious. And kailan ba nagiging seditious ang mga tao, halimbawa? Kailan ba nila nararamdaman na maging seditious sila? When they feel oppressed or believe peaceful methods of change are ineffective. Ibig sabihin na frustrate na ng sobra-sobra kung yung kanilang mga ginagawang pagbatikos
ay hindi pa rin pinakikinggan, doon nagiging seditious. Pero pwede kang bumatikos ng bumatikos ng bumatikos hanggang sa hindi rin sila nagsasawang magnakaw ng magnakaw ng magnakaw. Ngayon, ito ang mga ang mga forms of sedition. Organizing protests, riots, or movement that directly change the state authority. Okay, so kapag ikaw hindi ka pa nag-oorganisa ng mga protesta, ng pagrarayot, ng looting, at ng merong directly pag-challenge sa state authority o sa mga otoridad ng pamahalaan, ayan, pwede yan maging seditious. Kapag ka ikaw ay ginawa mo mga yan. Ayan sabi nga nila, ang mga kontrobersya sa likod ng sedition ay critics argue that sedition laws are sometimes misused to suppress free speech and legitimate dissent. Yun ang doon, yun ang pinakamasaklap sa lahat. So yan po ang mga basic na kaalaman natin patungkol sa sedition. At patungkol sa freedom of expression. Kasi kapag ikaw nasa side ka ng naglalabas ng iyong saloobin, freedom of expression. Pero kapag nandoon ka sa kabila, nung side na ikaw yung binabatikos, ang tingin nila dyan, seditious na. Well, hindi po. If you can just open your mind and you will just listen, you'll just open your heart and listen to the grievances of the Filipino people, you'll never think that what we are doing is seditious and what we are doing is just rolling and what we are doing is destabilizing. Hindi po. Kaya po kami sumisita sa mga nasa gobyerno. It's because apakaikli lang po ng panahon ng inyong panunungkulan bilang mga halal ng taong bayan. And we cannot afford to waste at least even a day, even a minute of your time being voted by the people. Kaya kami, gusto namin sana, since tinakbuhan nyo naman yung mga posisyon na yan, since kayo naman ay nangampanya sa mga posisyon na yan, ay sana, ang nais lang namin mga Pilipino, do not waste time and just work until we reach our goal. Kasi, wala pong gobyerno sa buong mundo na 100% ng kanyang constituency ay napabilib niya. Or nakuha yung respeto niya or naniniwala sa kanya. You cannot please everybody. There will still be a handful of people, if not all of them or half of the population, will not like kung ano yung ginagawa mo. Dalawa lang yan. Kaya mo bang isolve yung problema na sinasabi nila, or wala naman talagang problema, galit lang sila sa'yo? Kami po sa mga Duterte, hindi po kami galit kay Bongbong Marcos. Karamihan nga sa mga DDS bumoto sa kanya. Bakit? Kasi nga ang akala ng nakakarami, siya po ay tutugon sa kanyang pangako na lahat ng mga sinimulan ni Pangulo na Duterte ay isusunod niya. It turned out hindi nangyari yon. Kaya nga po nagkaroon na rin ng massive na pagbaliktad from supporters ng Uniteam. Biglang napakarami na kagad ng mga Pilipino, if not half, big amount of or big numbers or population of Filipinos ang talaga namang ayaw na sa administrasyon na ito, dahil kita mo naman harap-harapan yung kabulastugan nung nakaraan. Meron silang sinasabi meron silang sinasabing tulay na ginawa ni PRRD. Meron silang tulay na ginawa ni PRRD, mga bossing, na nung 2017 yung tulay na yun ginawa.
Yung tulay na yun, nagawa naman ng maayos. Maayos na maayos yung pagkakagawa. Ngayon, ito lamang pong nakaraan, mga bossing ha, ito lamang pong nakaraan, ayan pong tulay na yan ay pinondohan. Pinondohan niyang tulay na yan, dyan yan sa may sa may, ang tawag dito, sa may Cabagan, Isabela sa norte. Dyan sa Cabagan, Isabela, may ginawang tulay dyan si Pangulong Duterte. So yung tulay na yan, noong 2017, umokay. So ngayon, May 26, 2023, 2 years ago, magdadalawang taon na, gumastos ang gobyerno ni Bongbong ng 274,806,456 pesos. Gumastos sila ng ganong kalaki para sa tawag din pagpapalakas na itong tulay na ito. Pagpapalakas ng tulay So noong 2023, ang source of fund ay GAA 2023. Mag-budget sila ng 274 million. Tapos mga boss, pagkakuha nila ng pera na yan, dapat patibayin nila tong tulay na to. Ayun, just recently, itong tulay na to gumuho. Ngayon, anong ginagawa ng mga ulaga? Yung pagguho nitong tulay na to, isinisisi nila kay Duterte dahil nga Duterte legacy. Itinayo daw yan noong 2017. Therefore, yung presidente? Duterte pa yung presidente. Na hindi nila alam na gumastos tayo ngayon ng 274.8 million. Hindi ko alam kung 274 billion to 806,456. Hindi, million lang to. 274,806,456. Gumastos tayo ng kulang-kulang 275 million para mapatibay itong tulay na to noong 2023 na ngayon gumuho. So kaninong kasalanan? Kay Duterte o doon sa tarantadong nag-budget ng pagpapatibay nitong tulay? Bobo talaga tong mga loyalista Nuknukan talaga ng tanga tong mga loyalista Mantakin mo. Itagba naman ako dito sa tulay na to at sinabi na ito daw tulay na to gawa ni Duterte kaya daw mahina. Bobo! Gawa ni Duterte yan, natapos 2023, pinondohan para sa pagpapatibay 2025, gumuho. Sino may kasalanan? Hindi ba yan ang hindi ka ba naman maiinis dyan, mga partner? Hindi ba naman kayo mapipikon kapag kami mga nababasa kayong ganyan? Ngayon magagalit sila. Magagalit sila ngayon, mga bossing, na magmumura tayo. Magagalit sila ngayon, mga bossing, na minumura natin sila. Abay, ganito kalaking pera ang mga nawawala araw-araw dahil sa mga palpak na proyekto nyo. Sinong hindi magagalit? Ultimong sa buhay namin, siguro kahit na mga 10 beses kami mabuhay sa mundo, we can never acquire that 274 million. Not in this lifetime, and the next lifetime, and the next lifetime. Napakalabo na makuha namin yun. Tapos sinasayang nyo lang sa ganito. Paano ba naman yan? Hindi ka ba naman mamumura? Hindi ka ba naman magagalit? Hindi ka ba naman maghihikayat dun sa mga tao na paggalit kayo, magsalita kayo? Napakadami pa yung GAA, yung nangyayari sa GAA, hindi ba? Pinagpapaliwanag na ngayon. Yung mga pinagpapaliwanag na po ngayon, mga bossing, yung mga yung mga congressman patungkol dyan, tsaka senador patungkol dyan sa GAA dahil mantakin mo, pirmado yung papel na puro blanco. Tapos nung hinihingi yung enroll bill, walang pirma. Yung blanco may pirma, yung enroll bill walang pirma. Tapos isinisisi sa mga ordinaryong empleyado ng Kamara. Hindi ka ba naman mapapamura? Afghan refugees, pumasok na.
Pumasok ng Afghan refugees sa Pilipinas. Hirap na nga tayo. Pinasok mo yung Afghan refugees. Biglang sinabi ni Donald Trump, wala daw muna silang tatanggapin ng mga refugee. O ano na mangyayari sa mga Afghan refugees na yan? Dito natitira sa Pilipinas yan. O hindi ka ba magagalit dyan? Ano pa? Presyo ng bigas, hindi na bumababa. Yung nagbenta nga sila ng murang bigas, may kasama naman bukbok. O hindi ba, mga bagong gawa na tulay nila, nababakbak kagad, buwan pa lang. O tapos, puro travel abroad hanggang ngayon, mahirap pa din ang Pilipinas. 3 years after, wala namang bagong tulay, bagong kalsada, wala namang bagong ospital. O so ngayon, magtatanong ka saan nadadala yung pera. Kaya nga, bilang isang PCO, undersecretary, itong si Claire, dapat yan yung mga ina-address niya na issue. Hindi yung mga issue na binabato ng mga Duterte because most of the time, itong mga sinasabi ng mga Duterte is addressed to the people, hindi naman sa inyo. Ngayon, sabi mo nga, kapag pinibili ka ng suka and nasaktan ka doon sa joke na yon, then the joke is on you. O same goes when the Duterte speaks and nasaktan kayo, then it's not their problem anymore. It's your problem anymore. Bakit kayo nasasaktan? Di ba? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, mga bossing. Kaya eto, dahil sa dami ng mga problema ng bayang Pilipinas, etong si VP Sara ay nanawagan sa taong bayan na if you are not happy, you can actually shout it out sa Facebook, social media. If you have a YouTube account, then you can go ahead and shout it out there. Kumbaga, wag kayong tatahimik because according to Mayor Magalong, silence is not an option. If you go silent, they'll just think na you're good with what's happening. Pagka meron po kayo nakikitang mga injustices, pagmamalabis, pagmamaltrato at may nakita kayong mali, it is your moral obligation to call them out. Ngayon, kung wala kang ginagawa, banjing-banjing ka lang, and then at the end of the day, bigla ka magre-reklamo, then you should ask yourself, what have you done so far to at least make them change the system? Kung wala ang ginagawa and then biglang nung nasa iyo na yung issue, nung ikaw na yung inaabuso, ikaw na yung minamaltrato, biglang kawawang-kawawa ka na pero yung mga nauunang pagmamaltrato na nakita mo, pinabayaan mo, then masyado kang makasarili nun pag gagawin. Hindi ka Pilipino. Di ba nagpunta si VP Sara dyan sa may Cebu and etong aling ito, kaya nga sabi ko ang dami ng problema ng Pilipinas, ang daming pera na nasasayang. Sabi nyo, ubos na pera natin. And yet, nag-hire kayo ng someone na instead of giving us information about the things that you are doing in your life na ikaw ay presidente, wala siyang ibang ginawa kundi sumagot sa mga Duterte na pag tinanong mo siya, is this the same position as who's in the Malacanang? Sasabihin niya, no, this is just a point of view of a lawyer. Anak ng tinapay. Kung gusto mo pala magbigay ng point of view mo bilang isang lawyer, wag kang gumamit ng pera ng taong bayan. Then go to your vlog, doon ka magsalita tungkol sa pagiging abogado mo at sa politika mo. Pero hanggat kaming mga Pilipino bilang mga residente, constituent ng presidente, dapat kami magsalita. Why? Dapat kami magsalita kasi kung merong taong pinagkakautangan ng loob, etong si Bongbong Marcos, yan yung 31 million na bumoto sa kanya. Ngayon, pakinggan natin itong bagong panayam sa aso ng Malacanang. Na ang trabaho sumusweldo, ang trabaho yakyakan. Lahat ng mga comment ng mga Duterte bantayan. Actually naman kasi dito, alam naman natin na ang magulo dito yung mga media, yung mahilig magtatatanong.
Oh, it's up to you naman kasi whether you can answer. If you cannot answer the question, then do not answer the question. If you do not know the answer to the question, then do not answer the question. Or if you are not in the mood, do not answer the question. More so, if it is not your job, then lalong-lalong dapat hindi mo ginagawa. Di ba? O sige, pakinggan natin itong kanyang panggagalaiti na naman kay BP Sara. Pinalaan ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa pangihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Oh, anong masama doon? Kung ikaw hikayatin kita, masama loob mo? Masama loob mo? Mahal bigas? Gutom ka? Walang pambaon, mga bata, walang pang-eskwela? Ay, pinalayas kayo sa bahay? Dahil wala na kayong pambayad ng upa? Ay, wala kayong ayuda? O hindi ba? Kapag ang isang tao ay may suliranin, anong gagawin niya, mananahimik? If a person needs help, di ba, how do you look for help? Di ba you shout, help! I need your help, di ba? Oh, so these people who needs help, itong mga tao na to na feeling nila hindi sila pinapansin ng administrasyon, anong gagawin nila? Haantayin kayo na mapansin nyo sila. Paano nyo sila mapapansin kung hindi sila magsasalita? Paano nyo malalaman na mali na yung ginagawa ninyo kung wala na magkikriticize sa inyo? Paano nyo malalaman na hindi na masaya ang tao sa inyo kung hindi nyo titingnan yung temperatura ng mga tao tungkol sa inyo? So it is important na bilang isang Pilipino na may bunganga at may sariling pag-iisip, it is important na inilalabas mo yung iyong mga saloobin. Because if not, baka mautot ka dyan nang walang kalaban-laban. So the Vice President is calling for Filipinos who are affected by poverty to what? To ask the government and to be angry. Sino ba naman hindi magagalit? Hindi mo alam kung may kakainin kayo bukas o wala. So, bawal daw yun. Pero ang tanong, did Inday Sara even mention na hindi na kayo mahal ng gobyerno? Mag-armas tayo, makibaka tayo, at tayo ay magtago sa kabundukan, ambusin natin yung mga sundalo, sunugin natin yung mga hindi nagbabayad ng revolutionary tax. Hindi ba? Yun ang dun. Yun ang sa tingin ko talagang medyo delikado dun sa mga salitaan na ganyan. Pero kung lang naman, kung di na kayo masaya, siguro maraming susumbong sa kanya. O sabi niya, kung di na kayo masaya, do not vote for his slate. Do not vote for him. Or might as well, while you do that, samantalahin mo na, banatan mo na sila ng banatan. Babala ng Malacanang pwede ang mauwi sa kasong sedisyon. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Pwede naman talaga Kailan ba kasi pa pinagbabawal yun? Natatandaan natin, hindi ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng people's power or people power at revolusyon noong panahon ng tatay mo. It's because nagalit na sila, napuno na sila, kaya napuno din ang EDSA. So ngayon, ang ibig mo sabihin, bawal lang silang magalit? Claire, totoo ba to? Na ang mga Pilipino bawal lang magalit sa presidente? Hindi totoo yun. Ang mahirap, yung wala ka namang ikakagalit tapos nagagalit ka, baliw ka na nun. Pero yung ganito nangyayari sa bayan natin with all the problems that we are facing, lalo ngayon mag-i-eleksyon. Tapos sasabihin mo, wag pa rin magalit. Sabi ko nga sa inyo, ako nung nakaraan, nandiyan ako sa Bulacan. Nangangampanya tayo. Nag-public speaking tayo. Ipinakilala natin yung PDP laban sa mga tao dyan sa Bulacan. Pagkatapos, mga bossing, napitan sa akin lahat. Nanghihingi lahat ng pera, bigas, may reseta, may namatay. Hindi naman ako bilyonaryo. Wala naman akong pera. Ang ipinapangako ng PDP, malinis na halalan, malinis na kampanyahan, walang bigayan ng pera.
So yun ang sinabi ko sa kanila, hindi po kami nagbibigay ng pera. Pag-asa po yung ibinibigay namin sa inyo at serbisyo po yung ipinapangako namin sa inyo. Hindi kami magbibigay ng ayuda because in the first place, yun nga po yung iniiwasan natin, yung magbigayan ng ayuda. Kasi nasasanay na kayo sa ayuda. Makinig kayo sa plataforma. Huwag kayong makinig sa ayuda. So suma total, ang pinupunto ko dito, ganun kahirap ang mga tao. Mantakin mo, pumupunta sila sa mga meeting di avance, pumupunta sila sa mga town hall meeting in the hopes na makakain sila doon, in the hopes na makahingi sila ng pera. Tapos hindi tayo magagalit, ganun na kahirap ang bayang Pilipinas. Ang ibang bansa, nagpapabilisan na ng tren, nagpapataasan na ng building, nagnanakawan na ng teknolohiya. Dito sa atin, ang ninanakaw pa rin natin pera. Ang pinag-uusapan pa rin natin, i-impeach ang Vice President. Ang pinag-uusapan pa rin natin yung mga namatay sa drug war. Nandoon pa rin tayo. So, paano tayo aabante? Paano tayo uunlad? Kung yung mga dating karating bansa natin dito sa Asia, ang yayaman na. Cambodia, Burma, Timor-Leste, nauunahan na tayo ng mga yan. Ngayon ko nga lang narinig yung mga bansa na yan eh. Paano matuturing na sedisyon yan? Lalo na kung sinabi mo na if hindi na kayo masaya, then mag-ingay kayo at magreklamo. Magreklamo lang yung sinabi niya, bawal magreklamo. Buti sana kung sinabi ni Inday, kung hindi na kayo masaya, pumunta na kayo, kumuha kayo ng batuta, kung anong armas, kutsilyo, o kaya basag na bote, tapos pumunta na tayo sa Malacanang at agawin na natin. Palayasin na natin yan. Yun ang inciting to rebellion at yun yung hindi maganda. Pero yung ini-encourage lang ni VP Sara, yung mga Pilipino na maging matapang at maging vocal sa mga pang-aabuso sa kanila, hindi yun mali. Claire, abogado ka pa naman. Sinabi yan ni VP Sara nang mag-ikot siya sa ilang barangay sa Cebu City kahapon. Giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Eksaktamente, ipahayag yung kanilang hinaing. If in the process of saying that super frustrated na may nasabi siyang a little bit seditious or a little bit na sobrang frustrated yan siya, may mga nasabi na siya na hindi niya dapat sabihin, anong gagawin ng gobyerno? Call out mo yung attention and then sabihan mo yung nagsasalita na masama ito because baka makulong ka dito, hindi mo magugustuhan. Huwag mo na itong uulitin. But in the case of VP Sara, her asking people to air their grievances sa gobyerno, that still falls under the freedom of expression. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Bantay mo munang humakbang dun bago ka magsalita. Ang tanong, Claire, ito malinaw na tanong. Meron bang seditious sa sinabi ni Inday? Meron, wala? Wala. Kung wala, putang ina, ano pang kinukuda mo? Ano pang ini-statement mo kung wala namang seditious dun sa sinabi niya? Wala namang rebellion dun sa sinabi niya. Anong dinadaldal mo? Unang-una nakakalungkot po. Anong nakakalungkot? Nakakalungkot na ano? Na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit. Oo. Hindi niya ini-encourage na magalit. Bobo ka pala talaga eh. Ini-encourage niya yung tao na kung galit, magsalita. Ang linaw eh. Ang malabo, yung comprehension mo, yung pagkakaintindi mo. Maybe you are clouded ng yung sobrang kapangyarihan ngayon. Yung kasikatan mo ngayon, baka you are being clouded o yung bayad sa'yo dyan. Baka you are being clouded. But it is clear doon sa statement ni VP Sara, ang sabi niya doon na if you are angry and if you are mad, then hindi masama yun. Hindi masamang magalit, hindi masamang magtanong, hindi masamang magbatikos sa mga kinauukulan. Even me, sabi ni Inday Sara, if you have something bad against me, then go ahead. Kita mo, ang daming mga nagbabadmouth sa kanya.
Ang daming bumababoy kay VP Sara. Nagdemanda ba si VP kahit isa? Nagdemanda ba? Katulad dito si Torre, hindi naman siya apektado. Doon sa mga sa mga issues ng bayan natin ngayon, hindi naman niya trabaho, pero anong ginagawa niya? Demanda dito, demanda diyan. Oh, yun ang pinakamasaklap sa lahat. Yung hindi ka na makapagsalita, hindi ka na makakilos dahil sensitive yung mga nasa gobyerno. Again, if you do not like what you are hearing, stop listening. If you do not like what you are reading, stop reading, unsubscribe, unfollow. Plain and simple. If you do not like me, I don't like you too. So clear. Question here is there something seditious doon sa sinabi ni VP Sara? If there is none, then wala ka na dapat pinaliliwanag pa. But you're making it appear like si VP Sara inuutusan yung mga tao na magalit. Gago? Tangina, kung ako hindi ako galit at utusan mo akong magalit, ba't ako magagalit? Hindi ba? Ang tao, hindi mo na kailangang utusan yan kung galit o hindi. Kami nga, galit na eh. Inutusan ba kami? Hindi naman. Itong sinasabi namin, sa amin lang naman to. Ulitin natin sinabi ni VP Sara. Hapon, giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Karapatan ng kahit sino ang ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Anong mali doon, Claire? Anong mali doon? Anong sinasabi mong nakakalungkot na sa side niya, nag-i-encourage siya ng galit? No, she's encouraging for you to speak up when you are mad. If you're angry, you speak up, 'di ba? That's within your freedom of expression, the right to freedom of expressing yourself. Ano ba naman tong abogado na to? Walang kokote. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Meron ba sinabi si VP Sara na gano'n? Magalit tayo sa gobyerno? Ikaw, hindi ka galit? Magalit ka. Ano ka ba? Ikaw, nakatambay ka dyan. Nagawa mo. Magalit ka. Wala namang gano'n si Inday. Ang sinasabi ni Inday, I'm encouraging you to speak up, to ask the government if you have questions. Kung galit kayo, if you feel hindi kayo napagsiservisyoan ng tama, you can always criticize the government if you want. It's within your rights. Di ba kasimple? Hirit pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise? Bakit ngayon lang nagsasalita ang bise? Kung hindi ka ba naman tanga? Ang tagal nang nagsasalita ng bise. Bobo. Alam mo ba, noong una, ayaw magsalita ng bise. Nagtatrabaho lang siya. Binabanatan siya. Sabi niya, wag na muna natin pag-usapan yung 2028. Dito muna tayo sa 2025. Dito muna tayo sa kasalukuyan. Trabaho muna tayo. Ikaw na nagsasabi. Noong pagdating doon sa South China Sea, hindi rin siya umiimik. Di ba? Ngayon naman, na nagsasalita na siya, nagagalit ka naman. Ba't ngayon lang nagsasalita? Tanga ka pala eh. Tsaka hindi lang ngayon nagsalita si VP Sara. Tagal-tagal niya na nagsasalita. Ngayon, kung ang sasabihin mo, ba't ngayon ka lang nagsasalita? Bakit nung panahon nung tatay mo, hindi ka nagsasalita? Bakit? Ano bang problema nung panahon nung tatay niya? Tuwan-tuwa nga kami sa pamumuno nung tatay niya eh. Kaya nga kami gigil na gigil ngayon eh. Kasi ang ganda ng pamumuno ng tatay niya, tapos yung pamumuno nung ngayon, bulok. Alam nga naman magsalita siya sa pamumuno ng tatay niya. Alam naman niya na maganda yung ginagawa ng tatay niya. Besides, maganda rin naman yung ginagawa niya as mayor. Bakit siya makikialam sa national? Noon, mayor siya. Ngayon, national siya. Dapat lang makialam siya sa national, tama? Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Anong nangyari? Sige, pag-usapan natin yung mga nangyari nung panahon ng kanyang ama, ha? Ang passport naging 10 taon.
Ang lisensya naging 10 taon. Nawala ang red tape. Bawal na nakasimangot yung mga ahente, mga tawag diyan, mga empleyado ng gobyerno, bawal. Nagkaroon ng Marawi siege, naayos naman niya. Nanalo naman tayo sa laban against ISIS diyan sa Marawi. Maraming mga bagyo, maraming mga lindol, konti lang ang nalagas sa atin at dumaan ng pandemya, nairaos naman tayo ni Duterte. Anong sinasabi mo? Magbigay ka kasi ng specific na ano yung mga ginawa ni Duterte noon. Nung nakaraan, tinatanong ka eh. On top of your head, ano yung ginawa ni Duterte na masasabi mong diktador siya? Wala kang nasagot. Tapos ngayon, nagbibitaw ka na naman ng ganyan. Mamaya may magtanong na naman sa'yo, ma'am, ano po yun? Ano yung mga masasamang ginawa ng tatay niya noon? Kasi kung ang sasabihin mo war on drugs, ma'am, mag-ikot ka sa buong Metro Manila, buong Pilipinas, and you ask the people, ano ang nagustuhan nila kay Duterte? All of them will say, naging peaceful ang bayan namin, lugar namin, barangay namin, dahil naubos ang mga adik. Magbigay ka ng example. Hindi yung pumupropaganda ka. Abogado ka eh. Tapos pumupropaganda ka. Tapos may sinasabi pa siya na si Duterte daw noong 2017 was awarded ng pinaka-corrupt na presidente. What? Can you Google kung sinong pinaka-corrupt na presidente sa Pilipinas? Can we ask ChatGPT kung sino kung sino yan? Who's the most corrupt? Who's the most corrupt Philippine president? Subukan lang natin kung sino lalabas. Ayan alam mo kung anong lalabas? Ayan ang lalabas kayo na magbasa. Ayan Ferdinand Marcos as emblematic. Ayan emblematic of widespread corruption. It's not even in Google. It's not even in ChatGPT. Hindi ba itong mga mga AI information gathering applications na to Assessing which Philippine president was the most corrupt inherently subjective and depends on the criteria used, such as the scale of corruption, its impact on society, or the methods which it was carried out. However, many historians and political analysts frequently point to the regime of Ferdinand Marcos Sr. as emblematic of widespread corruption. Emblematic. So, yung sinasabi mo na si Pangulong Duterte pinaka-corrupt, saan nanggaling yun? Bakit nung umalis si Pangulong Duterte bilang presidente, nagpapasalamat pa yung mga Pilipino sa kanya? Actually, matatapos na nga lang siya, gusto pa siyang i-extend ng mga Pilipino Saan nanggagaling, Claire, yung mga sinasabi mong kapekean? Abogado ka pa naman, tapos Malacanang USEC ka pa naman ng PCO, tapos peking impormasyon yung feed mo sa tao. Google mo. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At Sinong nagsasabi ng destabilization? Meron ba silang kaso ng pagde-destabilize sa korte sa bayan? Wala naman. Meron lang impeachment kasama 'yun, pero itatakel pa 'yun. Innocent until proven otherwise. Ano ba naman to abogado na to? Kaabogadong tao walang alam. Patungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hindi na bago ang palitan ng patutsada ng Pangulo at ng mga Duterte. Pero depensa ng palasyo, gusto nang ihayag ng Pangulo ang kanyang saloobin para ipakita na hindi siya mahinang leader. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga.
habang tumatapang ang mga pahayag ng Malacanang. Ayan dito nga sa Google nga when you look for kung sino yung most corrupt na official, ayan ang lumalabas 3. Marcos, Estrada, Binay. This is Google. This is Google, mga bossing ha, this is Google. I mean, hindi natin pwedeng sabihin na Google is right and Google is wrong, pero ang masasabi natin, according to, if you're talking about data, if you're talking about data, yan yung totoo. Na if you go to ChatGPT and ask ChatGPT, Ferdinand Marcos, if you go to Google, 3 tao ibibigay niya sa'yo. Walang Duterte. Walang Duterte. Hindi ko kasi alam kung bakit kasi galing-galingan. Kung bakit kasi galing-galingan. Itong ating PCO, Diyos ko po, masyado kasing galit lang sa mga Duterte, kaya kung ano-ano na sinasabi. Again, your job is you are the representative of Bongbong Marcos sa Pilipino para sabihin sa amin, ipakita sa amin where our taxes go. Ano yung mga projects, ano yung mga aasahan namin as a Office of the President, and yung pagdating sa presyo ng bigas, pagdating sa ganito, ano ba yung mga ginagawa nyo? Yun yung trabaho mo, pabanguhin yung amo mo. Alamin mo anong ginagawa ng amo mo, then i-report mo sa amin. Yun ang trabaho mo, hindi mo trabaho na pumunta ka dyan tapos araw-araw lang ang buong bibig mo yung mga statement ni VP Sara. Para ka talagang vlogger ng mga tanso. Kasi kami ganito, kaming mga vloggers na ang lining namin, mga Duterte, pagka meron kami reklamo, pinapakita namin kung ano yung reklamo namin. Consistent kami. Ito reklamo namin sa iyo, Bongbong. Reklamo namin sa inyo, Congress. Reklamo namin sa inyo, PNP. Ito reklamo namin sa inyo. Ganun kami. Kayo ang ginagawa ninyo, pag ako nagreklamo, babatikusin nyo ko saan? Si Boss Dada, ang cute-cute talaga. Ang pogi-pogi. Hindi nyo labanan yung content ko ng kontra-content na nagsasabing, ikaw naman Boss Dada, ang dami mong angal. Ito ginagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Ito ang ganda ng ospital. Ito ang ganda ng kalsada Ito ang ganda ng programa para sa mga sa mga magsasaka natin Yun ang dapat na ginagawa ninyo instead of banatan nyo kami at banatan nyo yung mga Duterte, because again, the problem of the Philippines is not the Duterte. The problem of the Philippines is you. Tapos ano pa yung sinasabi ninyo? Ano pa yung sinasabi nila na ito dapat daw lumaban na sila. Hindi naman yun ang trabaho mo na labanan Ang trabaho mo nga is labanan yung pangit na mga batikos sa inyo ng magagandang mga ginagawa ng presidente. Hindi ba? Katulad ni Marbil. Ang ganda nung ginawa ni Marbil. Sabi niya, tumawid ako diyan sa may EDSA busway, hindi ko inaamin Ganito gawin natin, mga pulis, tulungan niyo ako. Maglabas kayo ng magagandang mga ginawa ng PNP. Sa buong Pilipinas, i-flood natin yung social media ng information na magandang trabaho ng PNP para mapagtakpan yung pangit na ginawa ko. Buti pa si Marbil ganun mag-isip ikaw hindi Wala ka nang ipinakikita sa aming magagandang ginawa ni Bongbong Marcos. Puro ka pabatikos. Ngayon, sasabihin ni Tony Claire na nakakalungkot kasi pangalawang pangulo ka, dapat ikaw ang nag-i-encourage sa mga Pilipino na magkaisa tayo. Gago! Nagkaroon ng rally. Ang Iglesia ni Cristo gusto ng pagkakaisa. Putang ina, anong ginawa ng anak ng presidente mo? Siya pa ang nagpaikot ng papeles para ma-impeach si BP Sara. So, sinong may gusto ng pagkakaisa? Sila Marcos? Gaga ka pala Hindi ka ba naman tanga tingnan natin tong isang galing-galingan niya na na interview. Akala mo lahat kasi alam. Pag hindi alam ang sagot, wag nang dumaldal. Sabi mo hindi mo alam ang sagot.
follow-up lang doon. So, will Malacanang push for amendments to the law on POGO and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned? SIM card earlier? registration. We have not yet talked about that, but as a lawyer, O, putang ina. Hindi nyo pa napag-usapan ni Bongbong. But as a lawyer, hindi namin kailangan yung opinion mo as a lawyer. Kailangan namin ano ang opinion ni Bongbong dito. Hindi opinion mo, putang ina, hindi naman ikaw ang presidente ng Pilipinas eh. Bakit yung opinion mo ang sasabihin mo sa amin? Wala kaming paki sa opinion mo kahit kumain ka ng bubog paglabas mo ng Malacanang. Kahit na anong gawin mong kahayupan sa sarili mo, wala kaming paki kahit na saksakin mo ng pako yung mata mo. Wala kaming pakialam mo kaya suminghot ka ng ng panis na utot. Wala kaming paki, lalong-lalo na sa opinion mo. May tanong sa'yo, ano ang posisyon ng presidente, hindi nyo pa napag-uusapan, it should have ended there. Wala pa kami napag-usapan tungkol dyan. I will write it down and I'll ask the president and I will tell you. And I will tell you kung ano yung napag-usapan namin. Thank you. Next question. Plain and simple, hindi yung, but as a lawyer, putangin na mo. Pakialam namin kung abogado ka. Hindi namin kailangan ng opinion mo as abogado dahil di naman namin inilalapit yung sarili namin sa yung problema namin sa iyo. Meron tanong, hindi mo kayang sagutin, ganun lang yun. Hindi ka magkambida-bida ka na lahat na lang as a lawyer, gago. Ano yun? So lahat ng sasabihin mo dyan, opinion mo lang sarili yun. Eh di nagsayang lang kayo ng oras kasi kaya ka nga nandiyan dyan, ikaw ang magmimistulang alter ego ng presidente natin. Pag may tinatanong sila tungkol sa presidente, kung alam mo yung sagot, dahil yun talaga yung sagot ng presidente, then you speak it out. You spit it out. Pero kung hindi mo alam, then hindi mo alam, tapos. kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially doon sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's Tinan mo kung gaano kagago ha, tinan mo. license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo, So pag nag-SIM card registration daw tayo, personal tayong pupunta. Putang ina tanga, di ba? Palalabasin mo yung mga tao dahil lang dyan sa putang ina SIM card registration nyo na hindi naman successful. Pinalabas nyo nga lahat ng tao Noong nagkaroon ng national ID, putang ina hanggang ngayon hindi nyo pa nadideliver yung national ID. Tapos ngayon naman SIM card registration lalabas. So yung lola ko na hindi na makalakad, kailangan pa magpunta para dyan sa SIM card registration. Tanga lang. Ang hilig kasi magbigay ng suggestion, hindi naman hindi naman kasi hinihingi yung suggestion mo. Hindi naman hinihingi yung legal opinion mo. Ang hinihingi nung reporter, ano ang kasagutan ng presidente natin? Hindi naman pala legal, hindi naman pala official statement ng presidente yung pinagsasabi mo, ba't mo pa sinasabi? Di ba? Bida-bida kasi. Sige, diretso. at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin Yung lola ko hindi nakukuha ng NBI clearance yun. Tangina niyan, una sa lahat, walang record sa NBI yun, sa sobra tanda na nun. So kung ako, pupunta talaga ako, requirement yun Ang tangina yung SIM card ko, pupunta pa ako sa'yo. Tanga ka ba? Alam mo ba ginagawa ng administrasyon ngayon? Dinidigitalize na, yun ang pangarap ni Marcos Digitalize na. Lessen na yung human intervention. Yung human interaction. Gusto niya lahat, lahat online na. Bopols ka ba? Pati nga yung pag-withdraw sa bangko ngayon, online na Di ba? Malilipat mo na ng mga account kung saan-saan yung pera mo Dahil online na ngayon, tas ikaw putangin na gusto mo ibalik tayo sa nakaraan. Gusto mo back to Stone Age tayo? Punta pila-pila kami lahat kami na may SIM card. Alam ba kung ilang milyong Pilipino yan? Kaya nyo i-accommodate yan, ma'am? Kaya mo? po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong sugpuin ng krimen kapag po ganun na nangyari. So it's accurate to Ayan anong sabi nito? Tingnan mo sasabihin nito Bopols kasi, tingnan mo sagot. say that Malacanang is open to amendments to both
the laws on SIM card registration and POGOs. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay magiging tulay din po para po ito ay masiayos. Masa, masawata. Tangina. Pinuturuan pa, masawata, alam mo, ganito lang kasi yan. Ang tanong sa'yo, so ito po ba, ibig mo sabihin, open ang Malacanang sa ganito, sa ganyan? Ikaw na nagsabi kanina eh. Hindi nyo pa napag-uusapan ng presidente. Tapos sasagot ka in behalf of your president. Sasabihin mo na yes, open kayo. Sabi mo nga, hindi nyo pa napag-uusapan eh. So, you're acting as a president already? Tapos, feeling mo presidente ka na porket na utal-utal ka? Utal-utal yung presidente, pero pucha naman, pakaina naman ng kukote-mote. Ayos. Salamat po. Death Narciso, DZRH. Follow-up lang po dun, ma'am. Ito, maganda. Ito yung follow-up, oh. Kasi kung binabanggit po ninyo na yung registration dapat ay gawin dun sa mga ahensya or offices, hindi po ba taliwas yun dun sa gusto ng Marcos administration na digitalization? Ang ganda ng tagot. Yun yung sinasabi ko eh. We are going or headed to digitalization. So yung sinasabi mo na physically magpunta kami doon to register our SIM card, do you think it contradicts yung una nang sinabi ng presidente natin? Kasi naman, hindi ka naman kasi presidente, hindi mo naman inaalam muna kasi yung mga bagay-bagay, daldal ka ng daldal. O, kita mo to. Ganyang kabobo yung abogado na yan. Simpleng tanong hindi niya maiintindihan yan. Hindi niya magigets yan. Ang tanong is, pupunta tayo, SIM card registration, digitalization, tapos physical, hindi ba? It defeats the purpose of digitalization. The reason why we are encouraging the digitalization because of the digital age, less po yung human interaction and intervention. Minsan nga maganda sa digital na transaction, walang corruption kasi nga less yung human interaction walang fixer. Di ba? So yun kasi yung gusto ng presidente, bakit binabago mo? Bakit ang opinion mo bilang isang abogado, mali, iba dun sa opinion ng presidente natin. Sana ang sinasabi mo dyan, yung sinabi ko kanina is just me being a lawyer. Yun na nga yung sinasabi ko sa'yo. Hindi ka naman kasi hinihingi yung suggestion mo. Na-confuse tuloy, pati yung mga nasa press corps. Sabi nila, so parang iniisip tuloy nila, lahat ng lumalabas sa bibig mo, yun yung sinasabi ng presidente, which is hindi naman talaga dahil sinabi mo kanina, akin to bilang isang abogado, hindi pa namin napag-usapan, pero ako bilang abogado, ikaw, you're speaking for yourself. So sana sinagot mo dito kay ate, no, I was just speaking for myself. That is my kumbaga, if I were the president. Ganun yun, or me being a lawyer. It's not the official statement of the president. Sana kinlaro mo na, pero hindi, sagot pa rin siya. Ang masaklap, hindi niya naintindihan yung tanong. So, abogado, galing-galingan, simpleng tanong, hindi naintindihan. Tinan yung sagot. Okay. Okay. Wala pa siya. Okay, sige, ganito. Okay. Meron tayong, ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% na transaction, digitalized transaction, especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa. Di ba bobo? Bobo ka talaga eh. Kanina lang, sinasabi mo, magpunta. Di ba? Pag nag-apply ka NBI, magpupunta ka. Di ba? Pag mag-apply ka ng ganito, ikaw yung pumupunta. Dapat pumunta rin tayo. Ngayon, yung tinanong ni ate, sabi niya, kailangan 95% digitalization kasi mas accurate. Mas accurate pala yun. Ba't pinapupunta mo pa yung tao para ng SIM card? Ano ba talaga? Tangina kasi tali-talinuhan eh. Galing-galingan kasi, bida-bida eh. Di pa nga iniintindi yung yung tanong sagot na ng sagot eh. Wapo, kaya umuutang sa bangko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero ang pinapato... Proud na proud siya. Sagot siya. Pero sabi ng reporter, tanga.
Inan to, hindi nakikinig. Bobo. Kulan niyo po ba ay patungkol kay... SIM card po. sa SIM card. Sa SIM card, putang ina. Ano ba yung pinapatungkulan mo? Puta, sumasagot na siya, hindi niya pa alam kung ano yung pinatutungkulan. Sa SIM card pala, putang ina. Sagot ako ng sagot, hindi pala yun yung dapat kong isagot. Kita mo ang kabobohan mo. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Putang ina yan. Hindi mo nakuha yung tanong, sagot ka ng sagot. Hindi ka ba naman tanga? Putang ina, saan ka pinaglihi ka sa bulbul? Ha? Ang gulo-gulo mo? Kahit umaga, tanghali, gabi, magulo ka? Ha? Saan ka pinaglihi sa urmot? Bopols. Nakayabang-yabangan ka kasi, galing-galingan ka, wala ka namang alam eh. Tinan mo, pag ang tanong tungkol sa gobyerno, puta walang alam. Pag ang tanong tungkol dun sa trabaho niya, nga. Pero pag ang tanong tungkol sa Duterte, puta, dire-diretso. Si Inday Sara, si Baste, si Duterte, sino ba ang kriminal? Sino ba ang ganito? Ang bilis ng utak. Pero pag ang tanong, yung matino tungkol sa trabaho niya, hindi ko maintindihan yung tanong mo. Ina mo, tanga. Sabi pa niya nung nakaraan, ang daming binenta nung na yung binentang mga gold bars, bla bla bla. Tinanong siya, so yung gaano ba karami yung binenta? Di ko alam. Hindi pala niya alam, gago. Sagot na sagot, hindi alam. So ngayon, pinahiya siya dito nung isang reporter. Sabi nung reporter, putang ina ka. Salita ka ng salita, hindi ka naman marunong Sabi niyo po kasi yung SIM card registration on. Kailangan pang ipaliwanag sa'yo ulit. Ikaw yung salita ng salita. Tapos ngayon, sila na nakikinig sa'yo, sila pa yung pag-e-explainin mo kung ano yung narinig nila sa'yo. Saan ka naman makakita ng ganyang PCO, undersecretary? Pinapaalala pa nung mga press corps sa'yo kung ano yung huli mong sinabi, nakalimutan mo kagad. Ano ka, isda? Pinagli ka sa tulingan? Online. So, dapat Okay. That will be a different issue. Different issue na? Gago. Tanga! Sabihin mo, personal opinion mo yon. It is not the official opinion of the Malacanang. That's my personal opinion. Well, I think the opinion of Malacanang is more powerful than my opinion. But what I've said earlier was my opinion. Which hindi mo naman kasi dapat sinasabi dyan yung personal na opinion mo because you are paid. Binabayaran ka ng taong bayan para magsalita ng kung ano yung sasabihin ng presidente, yun yung lumalabas sa bibig mo. Hindi kasi yan vlog. Dapat paigtingin natin yung tamang pagrehistro. Kasi po pag ito naman ay ginawa... Sabi mo kanina pumunta eh. Sabi mo kanina physical na pumunta eh. Tapos sinasabi mo naman kanina mas efficient kapag online na lang. Puta, ano ba talaga, Claire? Ang gulo-gulo mo eh. May para kang presidente mo eh. Tangina, para kang yung Clay. Kung ano yung ihulma sa ulo nyo, puta, yun na yun. Nating online, mangyayari po ulit. Itong nangyari na maling pagrerehistro kahit sino na lamang po ay nagrerehistro. So, ibig sabihin, hindi accurate. Sinasabi mo kanina, mas accurate yung online, tas ngayon, hindi accurate yung... Ano ba talaga? Accurate? Hindi accurate? Ano ba talaga, Claire? Putangin ang gulo-gulo mo. Kasi sinasabi ko sa'yo, aralin mo yung trabaho mo. Hindi yung putangin na, puros ka lang, umakyat ka dyan sa stage, ang dala-dala mo lang, puros yung pagiging anti-Duterte mo. Tandaan mo, meron kayong Pilipinas na pinatatakbo. Huwag niyong paikutin yung mundo niyo sa mga Duterte lang. Solve niyo yung mga problema ng Pilipino. Hindi yung kung ano-anong puro ka Duterte. Maraming binibiling SIM cards at ibinebenta sa mga sindikato. Yun po ang dapat nating ayusin. So dapat po talaga kung magre-rehistro ng SIM card, dapat personal. So personal yung SIM card. Pero 95% ng gusto ni Bongbong digital. So magkaiba sila. Magkaiba sila ng isip. So kinukontra niya yung mismong presidente niya. At para sa kanya, siya yung tama dahil siya yung nagsasalita. Putang ina, ang lupit ng topak. Ay nako, ewan ko sa inyo. Diyos ko po. Again, maraming salamat sa inyong panonood. Sana na-entertain kayo dito sa malupitang na ito.
balita na ito. O syempre wala masyadong balita. Tahimik pa ang mundo ng politika ngayon dahil lahat ay busy sa kanilang pangangampanya. Kaya yung mga ganitong kabulastugan, kabubuhan ng mga pinapasweldo ng taong bayan, ito muna ang ating tatambayan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Oy, salamat sa mga nagpapa-super thanks dyan, ha. Importante yan. Importante super text, hindi nyo madadala sa kabilang hukay yan, sa kabilang buhay yung mga kayamanan nyo na yan, kaya bawas-bawasan natin konti. Okay, maraming salamat sa inyo, mabuhay kayo, God bless us all, God bless the Philippines, you're amazing, more power. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag